Okay, sige po, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo po yung magsitayo sa pong panimula. Bagamat tayo po siya po ay napapagod sa buong linggo, but still God is faithful na siya po bibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Sige po, sa pong panimula. Ang pong awitin ang Shepherd of my soul. Patuloy po tayong dumulog na meron pong kababaang loob sa ating Panginoon. Na siya lamang po yung mag-manifest sa ating buhay. Yes, Lord God. We glorify your name, Lord God. We praise your name, Panginoon. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may be, I will go. Lead in a quiet pasture, or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. Shepherd of my soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may be, I will go. In a quiet pasture, or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain, or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. The shepherd of my soul will be my God. The shepherd of my soul will be my God. Kayo po ay dalangin ang aming Diyos na nakila at mabuti. Salamat po sa Panginoon. At kayo po yung patuloy na gumagabay na aming buhay ng landas na meron po kami, Panginoon. Lord God, sa ating maling pagsamba sa inyo pong harapan, nawa kami po ay makalikha, Lord, ng pinakamataas na pagsamba sa inyo pong dakilang pangalan. Lord, cleanse our hearts, our mind, Panginoon, na kami po ay maging karapat-dapat sa inyo pong harapan, Lord. Purihin ka, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ako, Panginoon. Yes, verse na po praise song. How good it is to bless, to glorify, to praise our Lord. Amen. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He is the Lord and our rising up the wind. It is good to bless His song. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto
patuloy po na kawitan ang ating Panginoon. Yes, Lord God. Hindi clear, Panginoon, na kami lamang ang aming tunay naming Diyos, Lord God. Ano mo mga pagsubok, Panginoon, kami po ay lalong nalapit sa inyo, Panginoon. Pupulin ka, O Diyos. Pupulin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kaluwalhatian, kaluwalhatian mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo, kapangyarihan mo, kapangyarihan mo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
Sisigaw sa buong mundo, Panginoon, Hallelujah, Lord. Patuloy kang pumilos, Lord God, sa aming kalagitnaan dito. Sa inyo pong mensahe na nais niyo po iparanas, Lord God, sa buhay namin, Lord. Lord, we pray for the Holy Spirit, Panginoon, to fill this church, Lord God. Purihin ka sa gabing nito, Lord, sa pangalan ni Jesus natin, Panginoon. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Amen. Ito yung nakakaupo na po. Announcement po natin. IRM San Isidro Worship Service every Sunday po at 2 p.m. Para po sa ating gawain next midweek, ito po ang speaker, Brother Ray Acosta, worship leader, Asher Brother Albert, sa po testimony, Sister Maricar Patricio. Kindly send your prayer request to our group chat so that we can pray for them during our prayer meeting. So yung pumanas pong ipag-pray po natin. Pray po kayo magsasas po mga Jesus po natin sa ating mga group chat. Ito naman pong gawain ko sa Sunday, November 24, speaker, Pastor Manny, worship leader, Sister Christita, tithes and offering, encouragement, Sister Mary Joy, Asher, Sister Maricar, our sponsor, Brother Chandre, and Sister Yula. Support po sa AITA Community Mission tuwing Sabado po at 8 a.m. Ito na nga po yung pinakahintay po ng ating pong praise team, yung pong worship and discipleship. Ito na po ay sa November 30 sa lugar po ng IRM Cathedral. Next po, ito po ates po for Christian Education Kids Fellowship po ito ng District 1. Yung kanila pong tema is Jesus is born to be with us. Ito po ay gaganapin sa December 7 sa lugar po ng IRM Cainta. Ang kanyang pong oras ay 8 a.m. to 12 p.m. Meron pong range fee na 50 pesos. Meron pong exchange gift din po na 50 pesos. Yan. Yung kanina po, attending po Scholars of Christmas, so mga blue, green, red, yan. Gusto ko lang ng mga Pasko. Next po is sa NCR1 District 1, Pamaskong Alay, December 14 at IRM Malanday. May time po ba ito kung anong oras po sa Malanday? About 9 po ito na pastor po sa Calcab po natin man, no? Sa Calcab. Morning po ito. Lagi po ginaganap ng morning. Yan, sa tinapong testimonies, di ba, panganahan na po natin. Siyempre, salamat po sa Panginoon, sa kanya na pong patuloy na pag-iingat sa araw-araw, siyempre sa family, sa work, at pati po sa kalakasan, binibigay po ng Diyos sa akin po, sa akin pong paghanap buhay, sa akin pong biyahe, maging po sa kanya pong ministry. Salamat din po sa patuloy niyang paggamit. Yung pong wisdom, sa kanya pong patuloy na pagbibigay sa akin ng karunungan sa araw-araw. Pwede po ang Panginoon. Next po, ito po na pong naka-skip ko sa testimony po sa gabi ito. Praise God po sa buhay Sister Patricia Lafortesa. And good evening po sa lahat. Yung testimony ko po is about po din sa nangyari pong sulong. Ano po, mga ikikwento ko po yung ano po, mga siguro po, Martes po yata nag-chat si Jazz na hindi po siya makakasama po sa pagsayaw. So pagka-chat niya po na gano'n, kinabahan po ako kasi sa akin po aasa yung mga bata. Sa akin po, kapag nagkamali po ako, syempre po, din po sila, madadami po. Kaya ayun, lagi akong, pagka-chat niya po sa akin na gano'n, ayun na yung lagi kong nasa isip, parang kinakabahan ako, hindi ako ma-chill ganyan. Tas mga bandang bandang Huwebes ng madaling araw, di ako makatulog kasi po,
kinabukasan po ng Friday, na po yung last practice. Sabi ko, kailangan sa Friday last practice, kabisado ko na po yung sasayawin. Kasi nga po, syempre sa akin po aasa yung mga bata. So ayun po, nung Friday, isip po ko ng isip hanggang sa isang parang may umano po sa akin na mag-pray ka, mag-devotion ka, yun. Nag-pray po ako, tapos nag-devotion. Tapos ayun po, after po nun, umano po yung yung nasa isip ko, parang wala na pong bumubulo sa isip ko. Tapos ayun yung video po na ina-practice po namin, nakabisado ko po siya agad. Tapos ayun lang po pala yung kailangan talaga sa pray lang po talaga para yung mga umaano po sa isip mo. Parang relax na yung utak ko nun pagkatapos kong mag-devotion. Tapos ayun, na dumating na po yung sulong. Ayun, nagawa ko po siya tapos ayun, inisip ko na lang po ng inisip na hindi po ko nagpe-perform or sumasayaw po para sa mga tao, kundi para sa Diyos. Yun lang po. Salamat po sa buhay ni Ate Patricia na magiging po siya isang soon-to-be yung pong youth press po natin. Yan. Mga for the next year. Salamat po sa buhay niya. Okay, sige po. Sa naman pong God's message na pong pakinggan niyo po mensahe po ng Panginoon na ito po ay nagbumula rin po sa atin po napakasipag din po natin yung Mary. Po po Panginoon sa buhay po na Sister Cristita Barsa. Gandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa patuloy po niyang blessings and ang pag-iingat sa aming pong buong pamilya. Sige po sa ngayon pong gabi, yung verse po na nais ko pong i-share sa inyo ay mababasa po natin dito sa 1 Corinto 12 hanggang 14. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. 1 Corinto chapter 12, verse 12 hanggang 14. Samahan niyo po akong basahin. Sabi po dito, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi. Ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, marami pong salamat sa gabi pong ito. Pinupuri ka namin at tinataas. And Lord, kami po ay humihingi ng gabay sa aming pong pag-aaral ng iyong pong mga salita. Saan mo po ang aming mga puso at isipan, Lord, maunawaan po yung nais mo pong ibahagi, Lord, ng message po na ito sa bawat isa sa amin. And linisin mo po, Lord, yung aming po mga puso, ano man po yung mga kasalanan, mga karunihan, Panginoon, na nagawa namin, Panginoon, na hindi po nakakalugod sa iyo. Linisin mo kami, Lord, nakadalisayan, Panginoon. And ano man pong gawa ng kaaway, Panginoon, na magdidistract sa amin, Lord God, ay amin pong winawasak, Panginoon. Ikaw lamang po yung kumilos, Lord, ngayong gabi sa amin pong kalagitnaan. Habang kami po, Panginoon, ay nag-aaral po ng iyong mga salita. And Lord, bigyan mo rin po ako ng wisdom and knowledge. Ikaw po yung makita, Panginoon, at yung tinig mo, Panginoon, amin pong marinig. Maraming salamat, Lord, sa iyo pong kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. So yung title po ng message na ito ay We Need Each Other. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, may mga katabi po ba kayo? Yung medyo malayo, sabihin nyo po sa isa't isa, We need each other. Yan, may kamay pa na nakaabot eh. Hello. Yan nga po natin, we need each other. Sabi po yun doon sa 1 Corinto 12 hanggang 14, yung nabasa po nating verse. So ano po ba yung purpose ng Diyos sa church? Yan, sabi ko that there may be no division in the body. Meaning magkaroon ng unity in the body. Kaya ang body o katawan ng image na ginamit sa verse na ating pag-aaralan. And so kinukumpara po dito ni Pablo ang church sa isang katawan. Sabi po dito, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit
kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Yan, hindi lang po siya inahalintulad sa isang katawan ng sino mang nilalang, kundi sa katawan ni Kristo siya inihalintulad. Sabi ko din dito, kayo ang lahat ang isang katawan ni Kristo. Lahat ng mga believers, mula man yan sa iba't ibang local church or denomination, basta Christian church, yan po ay masasabi kasama sa body of Christ. So kung tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo, ibig sabihin, we represent Christ here on earth. And pinapakita po yun how we relate to one another, kung paano po natin pakikisamahan ang isa't isa. So yung verse po na ito ay paalala ni Pablo dun sa mga taga-Korinto dahil nagfe-fail sila sa pag-represent kay Jesus Christ kasi dun mismo sa church na yon ay nagkakaroon ng division, parang nagkakagulo, nagkakaroon ng pagkakahati-hati. So nag-remind si Pablo na hindi dapat iyon yung mangyari sa mga simbahan. At ayaw din natin mangyari sa ating church yung pagkakahati-hati. Sabi po dito, ang church ay tinutukoy na body of Christ at pinapakita natin ito sa pagtrato natin sa ating church. Kung paano mo itrato ang iyong church, parang kay Kristo man na din ito ginagawa. Kung mahalaga para sa iyo ang mga gawain sa church, mapapakita mo rin na mahalaga sa iyo ang Panginoon. Kung sinisiraan natin ang church, ganun din ang nagagawa natin sa Panginoon. At kung ano ang pagtrato mo sa church, ay parang ginagawa mo na rin yun kay Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin na ang church ay body of Christ. Kapag sinabing body of Christ, isa lang, singular lang. Ano po yung marami sa katawan natin? Yun po ay yung mga bahagi. Iisang katawan, pero maraming bahagi. At ang tinutukoy po na bahagi dito ay tayo pong mga members. So imagine po natin yung isang katawan, yun po si Jesus Christ, body of Christ, maraming mga parts. And yun po yung tumutukoy sa ating mga members. Yan. Magkakaiba man po ang ating mga pananaw, edad, gender, level of spiritual maturity, at iba-iba ng ministry, the gospel is powerful enough to unite us in our church. So, iisang espiritu lang po yung tinanggap nating lahat. So, dalawang bagay po yung tinutukoy dito. Doon po sa title natin na we need each other. Una po, sabi dito, you belong to the body. Sabihin nga sa katabi natin, you belong to the body. Kahit wala kayong katabi, sabihin nyo siya, you belong to the body. Kasi merong taong nakaupo dyan absent na ngayon, pero belong siya sa body. Tama po? Belong siya sa body. And syempre, sabihin din natin sa sarili natin, I belong to the body. We belong to the body. So kung ang church ay body of Christ, isang body lang siya, many members, maraming miyembro, at para magkaroon ng pagkakaisa itong isang katawan ni Kristo, dapat ma-realize mo muna na kung ikaw ay na kay Kristo, you belong to the body of Christ. You belong to the local church. Kasali ka. Sabihin ulit natin, kasali ka. Yan, kasali ka, hindi ka exempted. Yan. Once you receive Jesus Christ at may nag-alaga na church sa'yo, kasali ka. You belong to that church. You belong to the body of Christ. Yan. Sabi din po, kung Christian ka, hindi mo pwedeng iwasan ang pagiging miyembro. Package deal yan ng pagiging Kristiyano mo. Hindi pwedeng sabihin na yung iba lang yung kasali at ikaw ay hindi. Halimbawa po sa isang paa, kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Talaga bang hindi siya bahagi ng katawan? Siyempre, kabahagi po siya. Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, hindi ba siya bahagi ng katawan? Yan, wala naman pong katawan na puro mata lang. May nakita na po ba tayo puro mata lang? Pinya lang po yun. Yung puro mata lang. Nakakatakot naman kung makakita tayo ng isang katawan na puro mata lang. Ang
gagawin po ng tao na yun na puro mata lang, puro pintas na lang siya. Puro negative. Kung ano na lang, makakita man siya ng positive, makakita rin din siya ng negative. Kasi puro mata lang siya. Puro kita lang yung function niya. Hindi rin pwedeng puro tenga. Kailangan din ng ilong para makaamoy. Kailangan ng paa and lahat po ng bahagi ng ating katawan. So, ganun din po sa ating church. Sa isang simbahan, hindi lang pastor, elders, o mga church leaders, o mga active workers yung gaganap sa isang ministry or pagiging miyembro. Kailangan mo ako, kailangan kita, and kailangan po ang bawat miyembro ng iglesia. Amen po? Nasa plano at kalooban ng Diyos, kaya ganito ang church. Sabi po dito sa verse 18. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Ito ang gusto ng Diyos para sa church at ang miyembro ng church. Ang gusto niya ang dapat masunod, hindi kung ano ang gusto natin. Yan. Kung nagdesisyon ka na maging member ng isang local church at gampanan ang mga responsibilidad ng pagiging miyembro, yun ay hindi dahil sa kung ano lang yung beneficial para sa'yo. Pag sinabing beneficial, kung ano lang yung makukuha mo dun sa simbahan, o nag-decide, dito na ako. Kasi may benefit ako dito may natanggap ako tuwing Pasko, dito ako magpapamiyembro. Ganon yung iba. Pero hindi po yun yung kalooban ng Diyos para sa isang tao pag siya ay naging member ng isang simbahan. Nang nais po niya ay maging belong ka dun sa body, kung ano yung nararamdaman nangyayari dun sa loob ng church mo, is yun din yung nararamdaman mo. Kung may kagalakan na nagaganap doon, makikigalak ka. Kung meron mang kalungkutan dun sa church na yun, makikiramay ka at mag-i-encourage ka dun sa mga tao na nandoon. And next po, una, you belong to the body. At kapag kabahagi ka ng body, syempre, you are an important part of the body. Sabihin naman ito na, katabi natin, you are an important part of the body. Totoo naman po yun, lahat po tayo dito ay mahalaga. Wala pong mag-self-pity sana na, ay hindi naman ako napapansin doon sa church na yun. Wala po natin isipin yun. You are important part of the body. Importante ka, huwag kang maiinggit sa iba. And sabi po, walang puwang dapat sa church ang pagkukumpara. Kung sino ba ang mas magaling, sino ang mas importante. And walang puwang sa church para sa inggitan. Huwag po tayo mainggit sa ating mga kapatid kung sila po yung nakikitaan natin ng kasipagan at pagtsatsaga. Sa halip po ay ma-inspire po tayo sa kanila. And wag din po maiinggit, minsan nakikita sinong ka-close ni pastor, sinong ka-close ni pastora, sino yung nasasaway, sino yung hindi nasasaway, yung mga ganyan. Totoo kasi ano nangyayari Sino yung laging pinagsasabihan, ako na lang palagi, John, joke lang. Ibig sabihin kasi, you are important part of the body. Katulad ng sa katawan natin, kapag may masakit, dahil important siya, gagamutin mo. Lalagyan mo band-aid, lalagyan mo ng alcohol. Ganon din yung mga elders natin or workers natin. Dahil important part of the body ka, pag may nakita silang hindi okay sa'yo, gagamutin. Diba? Bibigyan ng something para maging maayos. Yan. Next naman po, kapag may mga members na pinagpala ng Panginoon sa pamilya, sa business, or sa ministry, hindi tayo dapat mainggit. Huwag natin sabihin na bakit ako, walang ganon, yan, bakit siya, meron. Kapag nakita mo yung blessing sa iyong kapatid, dapat nakikigalak ka, nakiki-rejoice ka. Hindi yung magme-message tayo ng sana all, pero deep inside naiingit ka. Yung may member nag-post ng halimbawa, kasi diba, meron talaga, actually sa, sa point of view ko lang, yung pagpo-post sa Facebook, para na siyang, love language na siya, diba? What you feel na, dun mo na nilalagay. Halimbawa, nag-post si kapatid na ganito, may bago sang cellphone. Sa kanya, gusto lang niyang mag-thank you kasi, diba, blessing.
Tapos may isang kapatid na dahil iba ang kaisipan, nainggit, nag-post ng sana all, per Davidson. Ayun. Yan, di ba? Sana all daw. Pero ang totoo, may inggit nararamdaman. So, hindi ganon. When you say sana all, mag-aano ka sa sarili mo na one day, makaka-receive din ako ng ganito. Sabi po doon, kung pinaparangal ng isang bahagi, ay dapat nagagalak din ang lahat. Nagre-rejoice ang lahat. Yan, si Satan po kasi naglalagay sa isip natin ng inggit at insecurities, kaya bantayan po natin ang ating mga damdamin. Matuto po tayo makigalak sa iba at huwag mainggit. Yan. Meron din po dito, kung sa tingin naman natin na maliit yung ministry natin, maliit yung nagagawa natin sa Panginoon, kung iniisip mo na ministry mo hindi mahalaga, ang mahalaga lang ay nakikita sa harapan, hindi po yan totoo. Dahil lahat ng mga ginagawa natin sa Lord ay mahalaga. Yan. Do not underestimate the importance of your presence in the ministry. Karamihan po kasi naiisip nila ang mga ministry lang yung mga nakikita sa harapan. Pero hindi po. Yung mga simple works po natin sa Panginoon ay mahalaga sa Kanya. Yan. You are an important part of the body. Yung kung kanina nakikigalak sa isang kapatid, ito naman po, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan din ang lahat. Ito naman po yung sa pakikiramay natin at pakikidalamhati kapag may isang member na nawalan o nasaktan. And kapag naman po ang member ay nawala sa church ng hina, lahat din tayo ay nasasaktan. Pero pag ganun po yung nangyari, huwag natin silang kalimutan and ang dapat po natin gawin is talk to them with love and confront them with love upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi sa halip ay malasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. So ito yung paulit-ulit na nire-remind ni Pablo dun po sa Corinthian church kasi nga po ang nakakatakot nga naman po sa isang church na may mga division po, nagkakanya-kanya, nagbabahabahagi. So nire-remind talaga ni Pablo na magkaroon ng unity doon sa isang simbahan, magmalasakitan sa isa't isa at makigalak sa mga nangyayari sa bawat isa. So paulit-ulit si Pablo dito sa point niya na may isang katawan lang pero marami po yung mga bahagi. Yan, kailangan natin yung isa't isa, yung prayers ng isa't isa, yung tulong ng bawat isa po, and yung ministry ng bawat isa. Kailangan natin yung contributions natin magagawa natin para sa church. Pinahalagahan natin dapat ang bawat miyembro ng church, not because we are deserving of honor, but because God is. Papindot ko yan nung kay Michael, yan. Nang isang quotes nakita ko lang sa Facebook. Sabi dito, kung sinasabi mong mahal mo si Kristo, na ipapakita mo ba yan sa pagmamahal mo at pagpapahalaga sa church? Hindi mo pwedeng ihiwalay ang relasyon mo kay Kristo sa relasyon mo sa church. Marami pong mga naririnig tayo na hindi naman nagsisimba pero sinasabi, lagi naman ako nagpe-pray. Lagi ko naman naaalala si Lord. Pero taliwa siya sinasabi ng Biblia na once na lalo Christian ka, talagang kabahagi ka ng isang church, kabahagi ka ng isang congregation. Bakit? Unang-una sabi ni Lord, huwag kaligtaan yung pag-attend sa mga gawain. And dapat din, kasi pag hindi nakaka-attend ng church, wala kang ma-receive na mag-mentor sa'yo, mag-lead sa'yo, kung wala kang ina-attendan na local church. Sabi po dito sa panghuli, dito po tayo magtatapos. Marami tayo, magkakaiba, pero nagkakaisa sa Panginoon. Nais ng Diyos na tayo ay hindi magkabahabahagi, magkahati-hati, o magkanya-kanya. Ang nais ng Diyos para sa atin ay magkaisa. Sige po, tayong lahat ay umuko at manalangin po sa Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa message na amin pong narinig ngayong gabi. Tunay, Lord God, na ang nais mo, Panginoon, sa aming church, Panginoon, ay magkaisa, Lord, sa lahat po ng mga goals namin, Panginoon, na nais
parating ng aming simbahan. Lord, tulungan mo po kami na ma-realize, Lord, na isa puso na kami po, Panginoon, ay bahagi ng iyong katawan, Panginoon. Kami pong lahat ay mahalaga. At dahil, Panginoon, lahat ng bahagi, Panginoon, ay dapat mag-function, Panginoon. Dahil ito po ang nais mo, Lord, para sa bawat sa amin. Ayaw mo, Lord God, ng isang church, Panginoon, ay nag-fail. Ayaw mo, Lord God, ng isang church, Panginoon, ay bumabagsak, Panginoon. Na nais mo, Lord God, sa bawat isa ay lumalago, Panginoon. At maramdaman na hindi lang kami uma-attend, Lord God, kundi pamilya, Panginoon, na nagkakaisa para sa iyong kapurihan, Panginoon. Dalayan ko, Lord God, na lagi mo pong ilagay sa puso namin na kami po ay mahalaga sa iyo, Panginoon. Mahalaga din po ang aming pong mga kapatiran, Panginoon. Lord, patawarin mo po ang bawat isa sa amin sa mga maling kaisipan. Kung nagkaroon man po kami ng inggit sa aming pong churchmate, Panginoon, nagkaroon man po ng sama ng loob. May mga nilalagay ang kaaway, Lord God, na magkaroon ng pagkakanya-kanya or something, Panginoon, na hindi po maganda para sa isang church. Panginoon, patawarin mo po kami at alisin mo, Lord God, ang ganitong mga gawa ng kaaway, Panginoon, na nais pong sumira sa amin, Lord. Panatilihin mo po kami, Panginoon, na nagkakaisa para po sa kapurihan po ng iyong pangalan. Maraming salamat, Lord, sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po sa ating pong mensahe na rinig. Sa naman pong paghahandog, ito po yung anak kong kapatid na si Brother Michael Nicholas. Pag-pray po natin yung Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito, Panginoon, sa aming pagkabati po din po at panilingan sa amin, Panginoon. Maraming salamat din po sa iyong mga pagpapala, Panginoon. Hindi ka po napupulang sa amin, Panginoon. Panginoon, narito po ang aming mga handog, Panginoon. Pagpapala, balik, nasisig, digdig at nag-umapo, Panginoon. Bless po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Yun lang, Amen. Sige po, ito yung muli magsitayo para po sa ating closing song. Salamat po po. Sana po natapos na gawain po natin. In Christ alone.
po salamat sa aming po natapos na gawain. Salamat po sa malayong magbubulit pagsamba. Maraming po salamat sa inyong mga salita na aming napakinggan ang kahalagahan, Panginoon, ng Lord, bawat isa sa iyong iglesia, Panginoon, na mahalagang bahagi ng iyong katawan na kung saan ay iyong pinagsama-sama upang gumawang, Lord, may sigla, upang gumawang nagkakaisa, Panginoon, sapagkat ang nais mo po ang iyong iglesia, ang iyong katawan ay patuloy na lumago. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang iyong pong mga anak, patuloy, Lord, yung kasipagan sa mga gawain, patuloy mo pong pagkaloob po sa amin na, Lord, maging masigasig po ang bawat isa ng iyong kapangyarihan, O Diyos, na patuloy na amin pong nararanasan. Ikaw ang Diyos na patuloy na humubog sa aming pananampalataya. Ikaw ang Diyos na patuloy na sa amin ay sumama. Patuloy na ang iyong kapangyarihan, Lord. Patuloy na mahayag. At ang dalangin ko po, Panginoon, ikaw po ang Diyos na laging kakalinga, nagpapalago, nagpapalalim, Lord, upang ang bawat isa, Panginoon, ay magamit ko po maintindihan effectively. Lord, sa gabi po ito, sa pagtataas ko po na aking kamay, paranas mo po sa amin ang iyong pong mayamang musbas, ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoon Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace forever. Sige po, ano po, victory sa grupo yung habol. Ayun.